mata, kapiling mo siya. Pag dumating ang kanya pagbabalik, the second coming of Lord Jesus Christ, malapit na po. Hindi na maglalaon. Kung paano nung panahon ng Hapon, paano nagtagumpay ang mga Amerikano, nangako siya sa Pilipinas, I shall return. Mas lalo, totoo ang pangako ng Diyos, I will return. Kukunin ko ang lahat ng tumaliba upang dalhin ko sa buhay na walang hanggan. Kaya habang may buhay, may pag-asa po tayo. Malaki ang pag-asa, nag-iintay ang ating pinakamama na Panginoon. Kaya naman sinasabi po ng banal na kasulatan sa Hebreo, Kabanatang 9, Talatang 27, at kung paanong itinakda sa tao na mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghukom. Hindi na pwede ulitin. Namatay ka, mabuhay ka uli, at panibagong tiyan, hindi po. Kaya habang nakakapakinig kayo ng pangangaral, tanungin natin ang ating sarili. Are we ready to face the reality? Pagkatapos, ang kapanahunan ng kapanganakan ko, ang susunod kong harapin ay ang kamatayan. Ngunit kung maglilingkod ka sa Diyos, ang mamatay kay Kristo ay pakinabang. Mabuhay ka man at maguna ang mundong ito, bago parusahan o puksain ang mundong ito, may pangako ang Diyos. The rapture of the church, dadagitin kang buhay. Kasama mo siya doon sa langit. Ngunit, doon po sa ayaw kumilala at ayaw tanggapin ang ating dakilang Diyos, na natural, inayawan mo siya, kung ginusto mo yung kaaway ng Diyos, you will suffer the consequences. Mas mabuti pang hindi ka na ipinangalan. Kaya, sa panahon ngayon, ipinahintulot ng ating pinakamama na Panginoon na muli mapabalik po ako rito. Natatanda niyo naman ako siguro dito, mga lalong tumama yata. Parang minamahal, hindi ko makalimutan yung lugar na ito dahil patuloy kami naghahasik ng salita ng Diyos. Once ini-invite po kami, kahit saan gulo ng daigdig, pupuntahan po namin. Dahil sabi nga ng ating pinakamamahal na Panginoon, go ye and preach the gospel. Lahat, for whosoever will. Wala pong sapilitan, for whosoever will. Kaya nga mga bago dumating po ang huling hininga natin, we must prepare. This is the best future we ever had, to be with our loving God, our dearest Jesus Christ. Ang sabi po ng banal na kasulatan sa Santiago, Kabanatang 4, Talatang 4, kayo ay hindi nakakaalam na mangyayari bukas. Ano ay yung buhay, kayo isang sigaw na sa sandaling panahon, lumilitaw, pagkadakay na papawi. Sa simpleng salita, now you see, now you don't. Yan po, biglaan na lang, nawawala. Ganun po ang buhay ng tao. Kaya naman ang sinasabi ng banal na kasulatan sa Roma, Kabanatang 14, 7 at 8, sapagkat ang sino man sa atin ay hindi nabubuhay sa kanyang sarili, at ang sino man sa atin ay hindi namamatay sa kanyang sarili, sapagkat kung mga bubuhay tayo, sa Panginoon tayo mabubuhay. Kung mamamatay tayo, sa Panginoon tayo mamamatay. Kaya sa mabuhay tayo o sa mamatay, tayo sa Panginoon. Yan ang nais ng ating dakilang Diyos sa bawat isa. We're not so sure kung ano ang magaganap sa atin. Pero the best assurance we could relay o share to you, merong Diyos na nagmamahal. Nag-aantay lagi siya sa bawat isa sa atin. Someone is waiting for us. Is your friend? Is your God? Is your Savior? His name is Jesus. Kaya nga mga minamahal, kung titingnan niyo po yung mga narito, ano abang lingkod, tatapatin ko po kayo. Pagdating sa ganitong mga magpangangaral na ng salita ng Diyos, tinatawanan ko po yan dati. Ganun po ako. Bawat pangangaral ng mga ngaral, naririnig